IFM. Kung minsan, kailangan nating magsakripisyo at iwan ang ilang mga bagay na mahalaga para sa atin. Para lang masiguro na nasa tamang kalagayan ang mga taong mahal natin. Ako nga pala si Zia, 34 years old, at aaminin ko, gustong-gusto kong nakikinig sa Dear IFM. Mayora lumaki kasi ako nakikinig sa mga drama sa radyo. Kaya mas gusto ko na makinig sa magagandang kwento mo kaysa manood ng mga teleserye o pelikula sa sinihan. Sa totoo lang, pribadong tao talaga ako. Gusto ko, private lang ang buhay ko. Pero, hindi ko masasabing simpleng bagay lang ang mga pinagdaraanan ng aming pamilya. Kaya naisip ko, ibahagi sa inyo ang nangyari sa amin. At sana Mayora Iska Morena, makatulong ito sa ibang mga listeners na may nararanasan ding problema sa kanilang pamilya. Ay, baka gusto niyo matulog muna. Para lang makapagpahinga kayo. Kahapon pa kayo hindi umaalis sa tabi ni nanay eh. Ano ka ba anak? Ayos lang ako. Hindi ko maiwan ang nanay mo eh. Alam mo naman yan. Ang gusto niya, lagi niya akong kasama. Oo nga po, pero kailangan nyo rin pong magpahinga. At kailangan nyo rin pong tanggapin na wala na po talaga si nanay. Anak, kahit kinuha na ang nanay mo ng may kapal, naniniwala ako na nandito pa rin siya at sinasamahan niya pa rin tayo. Yun naman po pala tay eh. Di wag na po kayong mag-alala sa kanya, 'di ba? Kung ayaw niyo pong matulog, kahit umupo man lang kayo dito. Kami na po munang bahala sa mga bisita, ha? Ay, okay. Ay, teka. Nasan na nga pala yung asawa mo? Parang saglit ko lang yata siyang nakita kahapon. May mga nasikaso lang po yung asawa ko eh. Pero pabalik na rin po yun, tay. Nandiyan na po pala eh. Edward, kung hinahanap ka ni tatay. Tay, bumili lang po ako ng pagkain tsaka inumin ng mga bisita natin. May mga darating pa raw po eh. Baka pagod ka na ihoy, magpahinga ka na muna. Kararating nyo lang sa Pilipinas dapat nag-i-enjoy kayong mag-asawa sa pag-uwi nyo dito. Pero tay, sinanay po ang dahilan kung bakit po kami umuwi dito sa Pilipinas. Nakakalungkot man po yung nangyari, pero naging dahilan po ito ng pag-uwi namin pagkatapos ng ilang taon. Kapag nailibing na natin ang asawa ko, saka na lang kayo magbakasyon ni Zia. Ayoko namang puno rin ng kalungkutan yung pag-uwi nyo dito. Tay, hindi po ito yung tamang panahon para magsaya. Pagkalibing po ni nanay, sasamahan po namin kayo dito, ha? Kayo ang bahala, anak. Ang akin lang naman, ayoko sanang maabala pa kayo. Tay, hindi naman po kayo abala para sa amin ni Edward eh. Ay naku, wag nga po kayo nagsasalita ng ganyan ha. Sige na po, midlip na po muna kayo dyan. Tay, kausapin ko lang po si Zia. Sandali lang. Zia, nasabi mo na ba kay tatay? Ay, hindi ko pa nasasabi eh. Baka mabigla si tatay. Saka parang hindi ito yung tamang oras. Kung sa bagay, nakakawalang respeto nga naman kung ngayon natin sasabihin sa kanya. Pagkatapos na lang siguro ng libing ni nanay. Pero Edward, talaga bang kailangan natin gawin to? Tingin ko kasi hindi talaga papayag si tatay eh. Kailangan mo siyang kumbinsihin. Para rin naman sa kanya to eh. Kaya natin ginagawa to. Oo nga. Pero kilala mo naman si tatay, di ba? Kapag ayaw niya sa isang bagay, hindi talaga siya papayag. Nako. Okay. Hindi naman kita mapipilit kung may alinlangan ka sa plano ko. Ikaw naman ang anak niya. Ang akin lang naman, matitiis mo ba ang tatay mong nag-iisa lang dito sa Pilipinas? Kaya na sigurong alagaan ni tatay yung sarili niya. Mas lalo kasing ayaw niyang may ibang taong nagbabantay sa kanya eh. Bali, padadalhan na lang natin siya ng pera, ganun. Zia, alalahanin mo ring tumatanda na rin ang tatay mo. Paano kapag nagkasakit siya? Sinong titingin sa kanya?
Mahirap din ang mag-isa ha, lalo na sa edad niya ngayon. Tanggapin man niya o hindi, kailangan meron talaga siyang kasama. Wala siyang pwedeng pagpilian. Kailangang sumama na siya sa atin. Alam ko mahihirapan ako, Mayora, na kumbinsihin si tatay na sumama sa amin sa Amerika. Hindi niya magagawang iwan si nanay. At mahal na mahal din niya ang bahay na matagal naming tinirahan sa mahabang panahon. Doon nabuo ang masaya at pagmamahalan ng aming pamilya. Kinailangan ko lang na iwan ang mga magulang ko noon dahil nabigyan ako ng oportunidad na pumunta at makapagtrabaho sa Amerika. At Mayora, sayang naman kung palalagpasin ko, hindi ba? At gaya nga ng inaasahan ko, hindi naging madali ang pakipag-usap namin ni Edward kay tatay. Nagmapatigas talaga siya na hindi siya aalis dito sa Pilipinas. Pero, determinado na talaga ang asawa kong maipantindi sa kanya kung bakit mas magandang sumama na lang siya sa amin at tumira sa Amerika. Ay, naku, ikaw talaga tayo. Ang sabi ko naman sa inyo, di ba? Kami na pong bahala dyan sa mga damit. Bakit po kayo naglaba? Pasensya ka na sa akin, anak. Alam mo naman ako, hindi ako sanay na walang ginagawa dito sa bahay. Oo nga po, tay. Pero sa edad niyo po, dapat nagpapahinga na lang kayo. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa inyo niyan eh. Ano ka ba naman, anak? Wala namang mangyayaring masama sa akin dito. Naglalaba lang naman ako eh. At lalo kong magkakasakit kung hindi ako kumikilos. Hindi talaga kayo nagbabago, tay. Hanggang ngayon, matigas pa rin po yung ulo niyo. Ikaw naman, anak, mabuti sana kung pwede akong magwalis ng mga dahon at magsigayan sa labas. Oo nga pala. Hindi gaanong mabango yung mga damit nyo. Wala dito yung ginagamit ko para bumango yung damit na nilalaban ko eh. Ano nga pala yung tawag doon? Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Yun nga pala yun. Gustong-gusto ng nanay mong amoy-amoyin yung mga damit na bagong laba. Kapag yan ang ginagamit namin. Namimiss niyo na naman po si nanay, ha? Siyempre naman, anak. Hindi ko makakalimutan ng nanay mo. Siya lang ang babaeng minahal ko. Ay, ako rin naman po, tay eh. Miss na miss ko na po si nanay. Pero wala eh. Wala na po tayo magagawa. Kailangan pa rin po magpatuloy yung buhay natin, tay. Tama ka naman dyan, anak. Kaya lang, nahihirapan rin ako dito sa inyo eh. Iba pa rin ang Pilipinas. Pero tay, di ba nag-enjoy naman po kayo dito sa ibang bansa? Ang sabi nyo nga po nung isang araw, di ba? Nung namasyal tayo, nag-enjoy naman kayo. Oo naman. Ang dami kong mga bagong nakikita dito. Wala yatang mga ganyang lugar at pasyalan sa Pilipinas. Di ba po? Masaya rin po kasi dito sa States. Marami kayong mga bagong makikita. Magkakaroon din kayo ng mga bagong kakilala, di ba? Bagong kakilala? Ay naku anak, malabo yata yun. Yung mga kano dito, hindi naman marunong magtagalog yung mga yun eh. Paano ko naman kakausapin yung mga yun? Ay nako, kayo talaga tayo. Masasanay din po kayo. Ako nga po, 'di ba? Hindi rin naman ako magaling mag-English dati. Pero ngayon, mga kaibigan ko na rin po sila. Sa katagalan, matututo na rin po kayo, tay. Bahala na anak. Siguro kung hindi naman tayo lalabas, dito na lang ako sa loob ng bahay. Pero pwede naman po kayong maglakad-lakad dyan sa labas. Sasamahan po namin kayo ni Edward kung gusto nyo. Saka isa pa tay, diba gusto nyo naman yung mga pagkain dito? May mga pagkain dito na ngayon ko lang talaga natikman. Masarap naman sila. Diba? Sabi po sa inyo eh. At marami pa kayong mga hindi pa natitikman na pagkain dito sa States na napakasarap din naman. Kaya kapag minsang lumabas tayo ulit, dadalhin namin kayo ni Edward sa iba't ibang restaurants dito. Pero alam mo anak, iba pa rin yung ulam ng Pinoy. Yung mga adobo, sinigang.
lagi kong hanap-hanapin yung mga yon. Ay, Tay, naiintindihan ko po kayong namimiss niyo pa rin si nanay. Pati na rin yung bahay natin sa Pinas. Pero nandito na po yung buhay natin sa Amerika eh. Sana lang po, huwag niyo na po masyadong iniisip yung mga bagay na iniwan na po natin ha. Pasensya ka na sa akin anak ha. Pero hindi mo naman maiaalis sa akin ang alaala ng nanay mo. Pati na rin ang buhay na kinasanayan ko. Alam kong nahihirapan ka na sa akin pero kung ako lang talaga ang masusunod anak, babalik at babalik pa rin ako sa lugar kung saan talaga ako nakatira. Mayora Iska Morena, naiintindihan ko ang nararamdaman ni tatay. Sa totoo lang, ayoko rin naman sana siyang isama dito sa Amerika dahil alam ko, maninibago at malulungkot siya rito. Pero kasi, iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi naman pwedeng mag-isa lang siya sa bahay namin dahil wala namang ibang taong pwede magbantay at tumingin kay tatay. Wala akong pwedeng mapakiusapan sa aming mga kamag-anak at ayoko namang abalahin ang aming mga kapitbahay. Sa abot ng aming makakaya ni Edward, nililibang namin siya, pinapasyal sa mga magagandang lugar na tingin namin ay makakapagpalimot sa kanya sa mga alaala niya sa Pilipinas. Pero Mayora, para yatang nagkamali kami ng aking asawa. Edward, ano bang nangyari? Bakit parang nag-aaway kayo dito? Ano, may problema ba? Sia, pagsabihin mo itong tatay mo. Ha? Nalimpungatan yata yan eh. Pagsabihan mo na at baka biglang lumabas yan at kung saan pa pumunta. Tay, saan po ba kayo pupunta? Lalabas lang naman ako eh. Ha? Pupunta lang ako dyan sa may sakayan ng tricycle. Tricycle? Tay, wala pong terminal ng tricycle dito. Paano kayo makakapunta dun? Di lalakarin ko. Malapit lang naman yun eh. Ay, Ang malayo dito yung palengke. Kaya nga ako sasakay ng tricycle, di ba? Tay, wala pong palengke dito. Huwag po kayo mag-alala ha. Mamaya lalabas po tayo. Pupunta po tayo sa grocery store ha. Ayokong bumili dyan. Mas gusto ko sa palengke. Mas sariwa yung mga binebenta doon. Pero tay, wala nga po kayo mapupuntahang malapit na palengke dito. Huwag na po matigas ang ulo, tay. Kayo tong matigas ang ulo eh. Ayaw nyo akong palabasin. Bakit nyo ba ako kinukulong dito? Hindi po namin kayo kinukulong, tay. Kaya lang po, hindi ko po maintindihan kung ano po yung nangyayari sa inyo. Walang mali sa akin. Kayo ang hindi ko maintindihan. Mabuti pa, puntahan ko na lang yung kumpare ko. Ay, naku naman oh. Sino kumpare na naman po yung pupuntahan nyo, tay? Di sa paring John. Matali kong kaibigan yun eh. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Tay, kahit ano pa pong gawin nyo, hindi nyo po mapupuntahan si Mang Ju. At bakit hindi ko naman mapupuntahan? Ang lapit-lapit lang ng bahay ng paring John ko na yon. Tay naman malayo po yun dito. Please naman huwag nyo na po ipagpilitan. Kayo tong pinipilit yung mali. Diyan lang yung bahay ng kumpare ko. Ilan lakad lang yun oh. Bakit? Ano bang nangyari? Lumipat na ba ng bahay si paring John? Tay, hindi po. Malayo po yung bahay ni Mang Jun dito. Kasi tay, wala na po kayo sa Pilipinas. Nandito na po kayo sa Amerika nakatira. Amerika? Opo. Bakit ako napunta ng Amerika? Kalokohan yan. Wala ako sa Amerika. Tay, baka na paano lang po kayo. Kung gusto niyo po, magpahinga po muna kayo. Magpapahinga ako kung kailan ko gustong magpahinga. At huwag niyo kong niloloko. Kahit kailan hindi ako pumunta ng ibang bansa, hindi ko iiwan ang Pilipinas. Ay, Diyos ko. Nakalimutan niyo na po ba, tay? Kaya po namin kayo dinala dito sa Amerika dahil wala na po si nanay. Wala na ang nanay mo? Opo. Huwag kang magbibiro ng ganyan ha.
Eh, buhay na buhay pa ang nanay mo. Tay naman eh. Hindi. Tay, tanggapin na lang po natin, ha? Wala na po talaga si nanay. Namayapa na po siya. Hindi. Tay, hayaan na lang po natin siya makapagpahinga na, ha? Hindi, nagkakamali ka. Nandyan lang ang nanay mo. Hindi niya magagawang umalis. Hindi niya magagawang iwan ako. Mahal na mahal ko siya, anak. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko rin siya iiwan. Pagkatapos umiyak ni tatay, nakumbinsi ko siyang magpahinga na muna at nakatulog naman siya, Mayora. Ang sabi ni Edward, nag-aalala raw siya dahil baka may sakit na raw si tatay na tumatanda na. Balak niya sanang ipa-check up si tatay pero okay naman si tatay nung nagising na. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari ng mga sandaling yun. Pero naisip ko, baka sa sobrang kalungkutan niya, nagkaroon ng epekto sa kanyang pag-iisip. Sobrang nag-aalala na ako kay tatay. At kung iba lang ang aming sitwasyon, mas gusto ko sanang pauwiin na lang siya sa Pilipinas. Pero hindi talaga pwede. Masakit man para sa kanya, pero kailangan niyang tanggapin na nandito na ang buhay niya sa Amerika. Kailangan niyang tanggapin na habang buhay, hindi na niya makakasama ang nanay. Habang tumatagal, lalo kami nagkakaroon ng problema kay Tatay Mayora. Kung dati, magkasundo naman sila ni Edward, ngayon, sila na ang palaging magkaaway. Halos hindi na matahimik sa bahay namin dahil lagi na lang silang may pinagtatalunan. Lumalabas na may pagkakaiba sila ng mga paniniwala at prinsipyo sa buhay. Nagulat na lang ako sa mga nangyari. Dahil kilala kong parehong mahinahon ang aking asawa at ang tatay ko. Ang iniisip ko na lang, baka nakakadagdag yung kalungkutan na nararamdaman ni tatay kaya mainit ang kanyang ulo. Nafu-frustrate naman si Edward dahil kahit anong kanyang gawin, nagmamatigas si tatay sa kanya. Umaasa pa rin naman ako, Mayora, na maayos din ang lahat ng ito. Baka kasama lang ito sa pinagdaraanan nilang magbiyanan. Pero nagkamali ako. Malala na pala talaga ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang lalaking minamahal ko. Oh, Edward! Tay! Bakit naman kayo nag-aaway? Diyos ko, gabi na. Dapat nagpapahinga na tayo eh. Yun na nga eh. Dapat sana nagpapahinga na tayo. Pero tinan mo, nananadya pa yata tong tatay mo eh. Ikaw yung problema eh. Gabing-gabi na hindi mo pa pinapatulog yung mga anak mo. Ako ang tatay nila kaya ako ang masusunod at magdidisiplina sa kanila. Wala kayong karapatan. Kaya naman pala, ikaw ang nagdidisiplina. Hindi ako magtataka kung bakit lumaking walang galang yung mga batang yan. Alam mo tay, nirerespeto ko po kayo. Pero wag niyong pagsasalitaan ng hindi magandang mga anak ko ha. Baka nakakalimutan niyo mga apo niyo po sila. Teka lang, sandali lang. Ano ba talaga nangyayari? Bakit ba kasi kayo nag-aaway? Ano naman kinalaman ng mga anak natin dito? Iyang mga anak mo, ang titigas ng mga ulo. Gabing-gabi na, ayaw pang matulog. Ayaw pang bitawan yung mga gadget nila. Pero tay, hindi niyo sila kailangang pagtaasan ng boses. Pwede niyo naman silang kausapin ng maayos ha. Kaya nawawala ng paggalang yung mga anak nyo sa inyo dahil binibaby nyo. Kaya hindi natatakot sa inyo yung mga yan eh. Ang tatapang. Imbis na sumunod sa akin, sumasagot-sagot pa. Kasi nga po tay, hindi maayos yung pakikipag-usap niyo sa kanila. Sila ang hindi maayos na makipag-usap sa akin. Hindi ako magaling sa English. Pero hindi rin ako bobo. Alam kong binabastos nila ako.
Tay, sandali lang po ha. Makikisingit lang po. Iba na po kasi yung panahon ngayon. Iba na po yung paraan ng pagdidisiplina namin sa mga bata. Yun na nga ang problema eh. Binabago nyo pa eh. Matatawag mo bang pagdidisiplina yan? Baliktad na yung nangyayari. Kayo na yung natatakot sa mga anak nyo. Tay naman! Hindi naman po kasi usapan ng takutan to eh. Ang mahalaga po dito, yung maintindihan ng mga bata kung ano yung pagkakamali nila. Hindi nila maintindihan yan kung hindi mo gagamitan ng kamay na bakal. Masyado kayong mabait sa mga anak nyo. Ang iniiwasan lang po namin yung isipin ng mga bata na tinatakot namin sila. Mahirap naman po yun, Tay. Baka kasi imbes na matutunan nila yung pagkakamali nila maging masama pa yung loob nila sa amin. Bakit iniisip nyo pa yan? Kung sa umpisa pa lang, alam na ng mga batang dapat kinakatakutan nila ang mga nakatatanda sa kanila, di sana wala kayong problema sa pagdidisiplina. Yun na nga yung problema sa panahon nyo, Tay. Masyado kayong malupet. Wala kayong pagpapahalaga sa kung ano yung nararamdaman ng mga bata kapag dinidisiplina nyo sila. May pakiramdam akong pareho lang kami ng pagdidisiplina ng tatay mo. Kaya kung ako sa'yo, magpasalamat ka na lang. Kung hindi siya naging mahigpit sa'yo, baka walang kinapuntahan yung buhay mo. Sige na po, Tay. Tama na po yan, ha? Edward, uminahon na kayo ni tatay, please lang. Baka pagod lang tayong lahat eh. Magpahinga na tayo. Kaya pala okay lang sa'yong binabastos ka ng mga anak mo. Ikaw pala mismo, walang utang na loob sa tatay mo. Hindi pwede sa akin yung ganyang pagdidisiplina nyo. Lalong-lalo na sa pamamahay ko. Wow! At yun yata yung nakakalimutan nyo, Tay. Hindi nyo pamamahay to. Kaya ako ang masusunod dito. Kung ganon, ibalik nyo ako sa bahay ko. Labag naman talaga sa loob ko yung pagsama ko sa inyo eh. Pinilit nyo lang ako. Inilayo nyo ako sa asawa ko. Kung gusto nyong matahimik na ang mga buhay natin, iuwi nyo na lang ako sa Pilipinas. Kinausap ko na lang si Edward na huwag na lang niyang patulan pa si tatay. Kilala ko ang tatay ko. At alam kong hindi talaga siya magpapatalo sa kahit na anong usapan. Mas mahirap pa ngayon dahil tumatanda na at nagiging makulit na siya, Mayora. Pinag-isipan ko rin na mabuti kung ano ba yung pinapahiwatig sa akin ng mga nangyayari sa bahay. Mukhang hindi na talaga pwede tumira si tatay dito sa Amerika. At habang tumatagal siya sa bansang ito, parang lalo ako nagkakaroon ng problema. Hindi talaga para dito ang kanyang buhay. Kahit kinontra ako ni Edward sa pagpapauwi sa kanya, dahil nga una, mahal ang pamasahe at pangalawa, wala ring titingin kay tatay sa Pilipinas. Pinauwi ko na rin si tatay para lang mapagbigyan ang kanyang kagustuhan. Gusto ko lang na maging matahimik na ang lahat, Mayora. Pero, hindi pa pala matatapos dito ang mga problema. Aling Ruby, maraming salamat po talaga ha. Mabuti na lang nandiyan kayo para tulungan si tatay. Walang ano man yun, Zia. Sana lang mapadalan mo agad kami ng pera para mailabas na namin yung tatay mo sa ospital. Magpapadala po ako kaagad, Aling Ruby ha. Huwag po kayong mag-alala. Ayoko naman pong saluhin niyo yung mga gastusin namin. Wala sanang problema. Malapit na kaibigan ko yung tatay mo. Kaya lang walang-wala rin kasi kami. Naiintindihan ko po. Nahihiya nga po ako sa inyo eh. Naaabala na po namin kayo. Huwag mo nang isipin yun. Kami na ang bahala sa tatay mo. Paano niyo po ba nalaman na may nangyari pala kay tatay? Nasa tindahan ako at kakwento ko yung mga marites nating kapitbahay. Nang biglang dumating si Jong at saka yung mga barkada niya. Kilala mo ba si Jong? Yun po yung madalas uminom sa harap ng tindahan niyo, di ba? Sila ang nakakita sa tatay mong nakahandusay na sa harap ng bahay niyo. Mabuti na lang. Tumulong din si Jong hanggang sa pagdala sa kanya sa ospital. Pakisabi po kina Jong, saka sa mga kasama niya, maraming salamat po ha. Kung hindi po nila nakita si tatay, naku, baka kung ano na pong nangyari sa kanya. Oo nga Yung anak ko nga palang nagbabantay ngayon sa tatay mo sa ospital. Ang sabi raw ng doktor, okay na siya.
Pero kailangan daw niya magpahinga. Mabuti naman po. Salamat sa Diyos. Nga pala, na-transfer ko na po yung pera sa account ng anak ninyo ha. Siguro po sapat na yun para maisama na rin po yung pambili ng mga gamot ni tatay. Wala nga naman yun. Pero, Zia, may tatanong lang sana ako sa'yo. Huwag ka sanang magagalit ha. Aling Ruby naman magagalit pa po ba ako sa inyo Kayo na nga po yung tumutulong sa amin. Tungkol saan po ba yan? Wala bang pwedeng tumingin na magbantay dyan sa kumpare ko? Hindi naman sa nagreklamo kami. Kilala mo ang pamilya namin. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Sino pa bang magtutulungan, di ba? Pero, iba pa rin yung meron siyang kasama sa araw-araw Opo. Wala po kasi akong pwedeng mapakiusapan sa mga kamag-anak namin Pasensya na po May mga kanya-kanyang pamilya na rin po kasi sila. Wala bang pwedeng magmanasakit sa kanila para sa tatay mo? Hindi na siya tulad ng dati. Mukhang hindi na talaga siya pwedeng iwan mag-isa. Baka makagawa ka naman ng paraan. Sana makauwi ka para may magbantay na sa kanya. May punto naman talaga si Aling Ruby. Hindi naman pwedeng walang titingin o magbabantay kay tatay. Lalo na at hindi naman sa lahat ng oras ay mamomonitor nila ang kalagayan niya. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko, Mayora. Sinubukan ko ulit na makiusap sa ilang mga kamag-anak, pero wala talagang gustong magbantay at mag-alaga kay tatay. Hindi ko rin naman sila masisisi. Dahil kanya-kanya rin naman ang kanilang buhay. Hindi ko sila pwedeng pilitin. Kaya naman, isa na lang ang naiisip kong pwede kong gawin. Wala na akong pagpipilian pa, Mayora. At nakapagdesisyon na ako. Pero, sigurado ako na sa aking plano, hindi ito magugustuhan ng aking asawa. Zia, ayoko. Hindi ako papayag. Hindi ka uuwi ng Pilipinas para lang magbantay sa tatay mo. Pero Edward, kailangan ako ni tatay. Ay kami ng mga anak mo. Hindi ka ba namin kailangan dito, ha? Gusto ng tatay mong umalis dito sa Amerika, kaya hayaan mo na lang siya. Hindi naman po pwede yun. May nangyari na nga hindi maganda sa kanya Ang gusto mo pa, pabayaan ko lang siya? Zia naman, magbilin ka na lang sa mga kapitbahay nyo doon. Bayaran na lang natin. Sigurado naman meron sa kanilang papayag na magbantay sa kanya Mababait ang mga kapitbahay namin. Hindi na natin sila kailangan bigyan ng pera. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng oras matitingnan nila si tatay. Di sa mga kamag-anak mo na lang. Imposible naman na wala kang mapapakiusapan sa kanila. Sinubukan ko na yun, pero alam mo naman 'di ba? Lahat ng mga pinsan ko may kanya-kanya ng pamilya. Okay lang naman sana sa mga tiyahin ko Pero hindi pang matagalan yun. Yun naman pala di kapag malapit nang matapos yung pagbabantay nila kay tatay, saka na natin isipin kung ano yung susunod na gagawin natin. Hindi Edward Band-aid solution lang yun. Kailangan meron talaga magbantay kay tatay. Ang problema sa'yo Pinipilit mo talaga kung ano yung gusto mo. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo, hindi nga pwede. Wala na nga ibang maaasahan si tatay Edward. Hindi mo ba maintindihan yun? Ako na lang. Hindi ko rin ginusto to Pero kailangan natin tanggapin kung ano yung sitwasyon. Ano pa bang kulang ha? Ginawa naman na natin lahat ng makakaya natin di ba? Dinala natin siya dito sa States para may makasama siya. Anong nangyari? Ayaw naman niyang tumira dito Gugulo na ako sa kanya Kaya nga ako gumagawa ng paraan, di ba? Para maresolusyonan tong problemang to. Hindi ko nga gusto yung paraan mo, Zia. Ano bang mahirap intindihin doon? Bakit ka pa pupunta ng Pilipinas? Dito na yung buhay mo. Dito na yung pamilya mo. Dapat nga, kami ng mga anak mo yung focus mo Alam ko, Edward, pero hindi ko naman pwedeng pabayaan lang yung tatay ko. Kaya naman kami ngayon yung papabayaan mo. Zia naman, ayoko sanang papiliin ka. Pero dapat na maisip mo, may sarili ka ng pamilya. Ang sabi sa akin ng mga magulang ko noon, kahit matagal na akong hindi umuwi, kahit matagal na akong nawala, babalikan ko pa rin yung tahanang kinalakihan ko, Edward. Bakit? Hindi mo ba matatawag na tahanan tong tinitira natin ngayon? Zia, nakabuo na tayo ng pamilya dito Punong-puno rin naman ng saya tsaka pagmamahal yung pamilyang binuo natin Ba't pa kailangan iwan mo lahat yan para sa tatay mo?
Dahil kahit anong mangyari, siya pa rin yung tatay ko. Ano bang mahirap intindihin dun? Kung sakaling mangyari ba to sa mga magulang mo, ha? Ano? Hindi mo rin ba sila tutulungan? Hindi mo ba sila babantayan? Siyempre naman, tutulungan ko Hindi sila. naman pala eh. Pero naman siya, hindi ko isasakripisyo ang sarili kong pamilya. Lahat ng problema may solusyon. Hindi yung ganyang pabigla-bigla ang desisyon mo. At ito na lang yung solusyon na naiisip ko. Oo, mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin at masakit din para sa akin to. Naiwan yung tahanang binuo natin dito. Pero sana naman, maintindihan at mapatawad mo ko. Kailangan kong gawin to. Kailangan umuwi ako para sa tatay ko. Sinubukan pa akong pigilan ni Edward. Pero buo na ang aking desisyon. Uuwi ako dahil walang ibang pwedeng magbantay at mag-alaga sa aking tatay. Alam kong masama ang loob sa akin ng asawa ko. At naiintindihan ko kung bakit galit siya sa akin ngayon. Pero ako na lang kasi ang maaasahan ni tatay. At walang sino mang anak ang makakaya na pabayaan na lang ang kanyang mga magulang. Sa ngayon, magkasama kami ni tatay dito sa Pilipinas. Nung una, ang balak ko sana ay maghanap ng trabaho dito. Pero, minabuti ko na lang na magtayo ng isang maliit na negosyo para hawak ko ang aking oras at para nakikita ko rin si tatay. Masaya ako sa naging desisyon ko, Mayora. Kasama ko kasi ang tatay ko. Pero aaminin ko hanggang ngayon, kahit nagagawa ko namang kamustahin ang aking mga anak, nasasaktan ako dahil sa galit ng aking asawa. Mayora Iska Morena, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Hanggang sa muli, nagmamahal, Zia.